Ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano Yes. ano ito mga ito? Rolls-Royce, Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the Cadillac GMC. Escalade, ganon? Yes po. Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, nabili ni. Mercedes. Yes po. Hmm. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Ano yung gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano ibig sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo. CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Mag-anak mo? She's the niece of my husband. Mag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Mag-anak din. Correct? Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi, kaya ho ganon. Mrs. Discaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa Nako. construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo, kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview. Tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sabi ninyo eh. So, at Hirap itanggi pag may video eh. ano? At sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for Nako. 23 years. So you're saying Sino that nag-splice? the television station and the persons interviewing you edited your answer? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Taka. If I may, with Yeah, the yes. permission of, The permission of the chairman, Senator President Roder. Ma'am Sara, ano naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Kontrata rin Pero siya? yes Mga po, kontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? Receptionist nga lang eh. He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join mga kontrata sa
Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Correct. Nako. Mr. Chair, I would like to reserve all my questions. Kasi based on your, una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rin na ibigin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, Mhm. mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, Yun. 2025, 2024. So, Baka ngayon lang sila lately, pumaldo. yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan pero 2016 po onwards. Po. Yes. Mm. Mhm. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that. Yari Or ka. I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. All right. Now, For pickup, kay Engineer Dakay. Alam nyo, Engineer Dakay, kung gugustuhin, may pamamaraan. It says in tama Section 29, Republic Act number 4566. Pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng aksyon, suspension, revocation of license. Kung meron po mga report, tama po? Yes, Your Honor. Alright. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag na blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body. And we do a lot of investigations and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kapag mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayo. Nasaan yun sinasabi mo? 3 years. I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PCAB does not play any part in the implementation of the project. I'm not saying part of the implementation. Yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung... Ganun naman ho, hindi nyo ba alam na ganun ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya. Alam nyo ho ba yun? Hindi.
You know that, right? We hear that every now and then, Your You Honor. hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung ma-blacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PICAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, daig nyo pa yung gobyerno. Imposible naman ho, yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto, na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Ay, sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So I am directly lang with Alpha and Omega. Nako. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry. Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies. So you haven't, with the Go ahead. permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Yes. Sir. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa... Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Mag-anak din. Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Mag-anak mo? She's the niece of my husband. Mag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Mag-anak din. Correct? It is common knowledge that you own 9 companies. Namely, St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Nako. Hanggang ngayon. Kanina lang sabi mo, hindi na ikaw may-ari. Lagot ka. Up to now, you own these 9 construction companies. Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years.
I don't have the figures. Naku, limutan na Estimate sa lang po, dami. ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga Naku, projects? Marami pang mahuhukay. Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. Yung the marami bulk nga, of yung bulk your, nga eh. Contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila Oh, ang marami. where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Yun. Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum to. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat don't- ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo Mhm. rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. Sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You po. do not come here unprepared. Lagot ka. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. Parang mahirap naman yan. Hindi. In 2022, I bidded for 491 projects. Hmm? This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 191? 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you I own? don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered the affirmative. Mm. Right now I'm Ari asking you ka. kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng Siyam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. How Oo. many? You're Pamangkin. representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman.
For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Oh, grabe. Flood control projects Yes, Mr. Chair. since Since 2022. up to the present as we speak. 122. 145. Excuse me? 145. 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo 'yan. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Wala nang record. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record. Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na Saan mo kumpanya, naman nakuha lahat yan? sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So, May dapat konta ka po pala yan. both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Thank- Salamat, Mr. Chair Thank you, at SP thank Pro you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Dun sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, Oo nga, Pamangkin mo. pamangkin eh. tama. Pamangkin ng asawa. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po. Hmm. From the left Mag-aanak din. pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Mhm. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies niyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo
ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa na ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala eh. Sino ang mga district engineer na kilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. Tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila mga DE po. DE Yeah, okay. ng Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, Hmm. DE ng Is he here? Nandito ba? DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano Yes. ano ito mga ito? Rolls-Royce, Ferrari. I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini. No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Saan daw binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local Free dealer o sa abroad? Bell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka Madadamay pa yung dealer. nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and the Cadillac GMC. Escalade, gano'n? Yes po. The Escalade? GMC. Sinong dealer? I mentioned earlier, Free Bell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. Hmm. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. Range Si Rover. Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Ano yung gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw, ibang Araw-araw kotse. gusto mo palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, di, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo That will maglokohan be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just Uh, lang, linawin na yung pangalan. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, Si just the 2 names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Free Bell Enterprises Ha? and Free Bell Enterprises Free Bell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes Okay. po. Thank you.